nakita na ko itong mga pagkaon sa gawas. Pero gusto naman ko manikot to eh. No? Nakita niyo itong mga pagkaon sa gawas? No, pwede pa lang, hindi na lang hapon ng worship, pero di man pwede. No? So, gana. Kamusta mo? Kamusta inyo Ate Gina? May buntag na si mga Brother Sam, napo ng Papa ni Jenny, praise God, no? Kay kanina mga atong mga elders diri sa kanunay yun, no? Nag-attend, praise God kayo. No, napod sila Kuya Richard and Kuya Ramil, giikat pa ni sila mission gapon, sumati, no? Dito kayo ang mga gipang-send nila pictures, no? Dito sa DMM, na-plaster na yan, no? Na-plaster na, dito sila karoon magban yan. Nindot kayo, no, ang pagpamuhat sa Ginoo sa ginagamit din niya ang kaning Bethel Main, no, to support ang kaning mga missions na iyang gisanon din sa tuwa. Napay mga tao nga gimanggamit sa Dios willingly, good, grabe. Andam kayo mo gamit sila ang kinaugalingong resources just to kaning to do ang kaning mga kaning mga butang para sa Dios, no. And kanang I pray nga kanang ay mga kaubanan po nato diri nga ma-inspire na madasig po sa paggamit sa Ginoo sa tuwang mission team. Dili lang sa mission team, also sa tuwang kaming music team, no? Gahapon nakigi-train kayo ay sa kabata, no? Nasigi-train nga mag-piano. No, and then basin sa mga pila ka bulan gikan karon na napay magkadudlo mag-drums or kaning ginabot ni Glenn po, no? Mag-please. Nindot kayo, no? We are all part of this body. Gibutan ka diri sa Dios for a purpose, for a function. No, wala ka gibutan diri sa Dios na maging stagnant lang ka, maging member ka pero mura ka attendee, mura ka visitor, no? Dili mo na kay purpose nga gibutan ka diri sa Dios. Kaya nga purpose for His glory and for the goodness of His people. Amen. Next one. Sige, ito maglaka, kung ginahangin ang tanan sa pagtindog. At kung kapiyabiyon mo katusan, natin bisita karon, kauban ni Brad Bobong, si Rachel, ato siyang kamustahon. Apil na itong mga kaubanan po ganahan dito sa likod. No, medyo mahulaw na sila, mga nasila sa likod. No, ato ng dulo, ato laman noon. Also, kauban po natin si Brad Christian, magyangkay, no, si Sister Hannah. Ato silang kamustahon, mga igsoon, atong ipakita ang kainit sa abato ang kalipay, ito mag-Sunday na po. Nagkauban na po ninyo sa pagday, sa pagdawit, pagpaminaw, sa pulong sa Diyos. Amen, mga igsoon. Let's sing our fellowship song.
Amen. Paglapan na ako po ng Diyos. Yes, Pinood. Isa lang kita diha sa lawas ni Kristo. Amen? Amen. Sige, before tayo magpadayon sa itong panghalagod awit, kung ginahangin ka sa paglingkod, atong i-prepare ang atong kasing-kasing. God says in Ezekiel 36:26-27, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgment and do them. Yes, mga igsoon, anong gibuhat sa Diyos? Because of our old nature. Our old nature is inclined to do evil. But gibuhat sa Diyos, itagamit ang bagong kasing-kasing, bagong spirito, o ang Holy Spirit, hindi pa po yung anato. That's why today, we are now inclined to do good. Muna nga natuang good works, mga igsoon, when tungkol sa sala ang good, natong good works, kung balutan nato sa sala, dili o dili yun na madawat sa Ginoo. Muna gitawag siya sa Isaiah, filthy rags, hugaw pahiran natong mga, ang kaning atong mga good works. But because of God's, kaning gibuhat sa Diyos, no? Regeneration tawagan, because we have been born again. That's why, makaproduce na ta, o kaning good works na madawat sa Diyos. Kapanagin mo nga gayon ng eksoon niya. Muha nito rin niya na yung mga kabugaton. No? Dili tungod kay naluya lang tao. No, that's because of sin. And kanina sila, mahimon yung baba sa turang panibahon today. Let's bow down our heads mga eksoon. Let's confess together ang kanina mga kalapasan na buhat this past few days, weeks, or months. Yes, we are created in Christ unto good works. That's why we ask God today na hinaot na kaning atuang panimbaho, di siya mahimungkawang. Because good works niya atong panimbaho. Di siya mahimungkawang niya sa tubangan. Tagani ka sa Diyos, o limpyo nga kasing-kasing. Tugihan pa sa iluon ang atong mga kalapasan na nabuhat na niya. Aron ang ato ang panimbaho today, ihamadawa, musaka sa iyang grasyahanon na trono as a sweet offering. Let's also confess karon that we are nothing without Him. Let's pray, my soul.
Thank you, Lord God, for this wonderful morning. Giving mo na po, Lord, it's your day. Salamat, Lord, sa higayon na namin ka, Lord. Hindi mo mong gitugutan, Lord, to be here today para simbahan ka. Lord, dahil na kayo sa mga, Lord God, mabili of different choices. Pwede mo magpili mo ato dini, pwede mo mga butang, mga lugar na malipay. But thank you, Lord God, for reminding us, Lord God, na kanina adlaw, it's very special sa mga katawan. It's because, Lord, instead of us, namatay ka para sa mga sala. Inabanyaw ka in victory. Salamat kay Lord for reminding us na ikaw ang Ginoo, kami ang pinili katawan. Salamat kay Lord sa tanan butang grasyang panabot ay mong ipatayan ng anak. Lord, sa pagsugod sa banibawang karon, Lord God, hindi may gusto na modul, hindi ang kanimo, Lord God, magkatapaw lang. Thank you for reminding us that you are the creator of everything na makita o hindi makita. Makita ni mo ang Jesus ang muna o si Kasi, Lord. And we are not here today because of our own righteousness. We are here today, Lord, because we are grateful, because even though we are not, you still save us, Lord. Kaya Pastor God, na ang pagsimba ng mga karoon, Lord, hindi lang naging faith. But help us, Lord God, na maamo kang masimba in spirit and in truth. Maong Lord, pasayuan kami sa mga sala ng nabuhat ya kanimo. Sa mga butang isod sa mga una na wala ka na imaya. Sa mga punong Lord na among nasulti. Wala ka na imaya. Maganda mo ang kasing-kasing, Lord God, sa pagsimba ng mga karoon kanimo. Because Lord, we know it's not about our presence here today na concerned ka. It's what's in our heart right now. O Lord, namin din karoon, Lord God, because it's not because we want to be here, Lord, that's what we're doing every Sunday. Because we are so grateful, Lord, sa iyong yata na salvation ka namin. Help us, Lord God, na remind me that we are here today to glorify you and honor you and you alone. We also pray, Lord God, sa iyong gamito na magsabaw sa pulo ka, Lord. We're asking for wisdom. Masabtan na guide mo siya, Lord God. Masabtan na mo among madungog ka, Lord God. Hindi lang masabtan, Lord. Ma-apply na among in every day. Because, Lord, we are reminded, Lord God, na among purpose ang kinabuhi ka, Lord God, is to honor and glorify you and to keep your word. And we leave everything to you, Lord God. Christ in my prayer. Amen. Amen. Praise God for that beautiful prayer. Ginahangganan sa pagtindog. Psalms 99 verses 1 and 3 says, "The Lord reigneth, let the people tremble. He seated between the cherubims. Let the earth be moved. Let them praise thy great and terrible name, for it is holy." Ang kabuhing Diyos, labing kamhanan, He was seated, enthroned. He is worthy. He is ruling over all His creation. Sobrang Diyos na balahay. Holy, set apart, angayan sa tanang pagdayag pagsimba. Yes, our Lord. Walay sama niining ang Diyos. Pag walay, there's no greater privilege sa maniining ang mga lagad sa Diyos na puno sa pagpasalamat. Because our God is worthy of all praises. He alone is worthy to be worshipped. Let's sing our song, Pasimbahan Ka. Ikaw ang Diyos na nabuhat sa kalingap.
kasimbahan ng Diyos because damhanan siya o balaan. Amen ba mga ison? Amen. Acts 2:4-12 says, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Mga apostoles during this time, they declare, wala na ilahin pas di po kalibutan na makaluwas ka nato kundi si Jesus lamang. Amen ba mga ison? And as we sing our next song, makali ato i-confess na si Jesus ang dalan, ang kamatuuran, ang kinabuhi, kung walay lain na makato samahan, kundi pinaagi kaniya. That's why, mga ison, hantod niya, kuhawa mata sa Diyos, wala lain nga handuman. Wala tayo lain nga kanang handumon nga kanang siya o siya lang yun, mga ison. Kaya sa kapilihan na sa kadaugan, ang Diyos ang atong handumon. Amen mga ison? Yes. Muna atong buhaton, aron kita, gibuhaton na lang sa Diyos, aron kita makauban niya. And atong pasalamatan ng Diyos, pinaag sa pag-awit. Ginoo, ikaw ra. Ikaw lang ang Diyos.
among magyong paningumahon ang mga butang niini ng kalibutan? Anong among magyong paningumahon o Diyos ang mga pamaagi nga dili mo kapahimayan kanimo? Wala na may mas ulabaw pa o Diyos sa dalan, sa kamatuuran, sa kahayag nga imo ipaambit na ni kanamo. Gusto mo ako na among mga pag-ampo o Diyos. Nastibok na mong kinabuhi, wala kami laing handumon, kundi ikaw lamang dito. Ang imong mga pamaagi, ang imong mga pulong, ang imong kaalam. Makunay among ginatimo at Ginoo nga maanaan ng hikanamo. Tabangi kami o Diyos nga, dili kami mahisalaan sa mga kalibutanon ng mga butang, kalibutanon ng mga desisyon, sa mga kalibutanon ng mga larang. Ipakita ka namo sa kanunay kung unsa o Diyos kabilihon ang imong gibilin o Diyos o ang imong butang na giandam para kanamo. Ipasabot na ni kanamo o Diyos kung unsa kabilihon o kung unsa kabugat ang gihimo ni Kristo Jesus ngadto sa krus sa Kalbaryo. Ipakita o Diyos nga ni kanamo ang importansya sa mga butang na imo nang gisangon sa kami nagapaabot sa imong pagbalik. Ipakita kanamo o Diyos ang importansya sa pagsimba, sa panagtapo kauman sa among mga igsuon, sa pagtuon sa imong pulong, sa pag-ampo, sa pag-awit. Ipakita o Diyos nga kining tanan dili kawang o kini o Diyos adunay dakong kahimuan sa among kinabuhi sa kami nagapaabot nga nakanimo. Sa among pagpadayon o Diyos, ikaw may maya ni imong tanan. Nihaot pa nga nahimong mahumot insenso sa imong atubangan ng among mga pag-awit. Kung sa man o Diyos nga mga sala, mga kapagyasan ang pwede mahimong babag sa among pagdawat sa panalangin nimo karon pinaagi sa imong pulong akong mga pagtampo, ikaw magaling ana o Diyos. Itugot nga among madawat sa pinatibukan ng imong mga pulong. Itugot o Diyos nga walay buhat sa kaaway nga mauy mo ilog ni ini. I pray, Lord, that all of us, that your people will be attentive in listening to your word. I pray, Ginoo, sa akong mga kaubanan nga padulong pa lamang dinhi karon, ikaw magagiya sa ilang dalanon, and I pray, Lord, that they will be able to arrive here safe and sound, amo sila makauban in this fellowship and in our worship na kanimo. Kag bisan Pagginoo sa among mga kaubanan nga sa missions, ikaw sa magapamuhat kanila. May you bless, Lord, and may you anoint every preachers nga imong pagagamiton karon, that all of us as we preach your word, mamahimo o Dios nga masangyaw namo ang mga kamatuoran nga nagikan lamang gyud kanimo ug sa imong pulong. I pray, Lord, that our flesh will not take over. I pray, Lord, that our mind and our corrupt nature will not take over. I pray that it will be your Spirit na mooy magagahom nga di kanamo sa pagsangyaw o Dios sa imong kamatuoran. And may it be, Lord, nga kaning imong mga pulong mahimo gyud makadasig sa imong kaanakan. It will build the church, it will edify the church, it will cause growth Ginoo sa mata ko sa kanamo. And I pray labaw sa tanan, this will bring glory and honor to your name. And I pray, Ginoo, nga tanan akong pagahimuon karon, walay lain pasinunggan kung dili ikaw lamang, magapamuhat ikaw, magauban ikaw, magagiya ikaw kanamo. And I pray, Ginoo, ikaw mag-apligate sa among espirituhanon ng mata, igdulungog sa labutan, nga kining tanan nga among madungog karon ug among makatunan. This will equip us, Lord, in our Christian living. Sa dalaygon ka sa walay katapusan, ikaw magadawat o Dios sa among mga pag-ampo, mga panagday, panag-awit ug panagsimba. Inaagi lang ng pangalan ni Kristo Jesus na among magluluwas. Amen ug amen. Paglingkod ang siya. Napay ba? Special number karon, Badras? Wala? Sige. Mayong buntag sa tanan. Mayong buntag. Sa niaging higayon nga diin kita naghisgot sa ato ang series, we have talked about the first 9 verses of Proverbs chapter 4, where the focus was basically for the parents, especially for the fathers, para sa mga amahan. And we've learned din aduna gayoy dakong
importansya ang paggiya sa ginikanan ilabi na sa mga amahan in transferring wisdom or relaying that wisdom sa next generation. That's why it is a sacred nga relay, because wisdom is very important. And again, just to be clear, para sa mga karon lang naka-join sa atong series, oftentimes we will kaning mag-interchange when I say wisdom and ways of Yahweh. We're talking about the same thing basically. And it's very important for this generation to relay the ways of Yahweh ngadto sa sunod nga mga generation. And the question that we answered during that time is, how do we keep wisdom alive sa next generation? And that's where we've learned, in order for wisdom to be alive sa sunod nga generation, unsa ganito, we have to teach it, we have to treasure it, and we have to love wisdom. And of course, that was from the teacher's perspective, kumbaga, or sa amahan nga perspective. What should you do? Kani, teach it, treasure it, love it. Now, what about sa sunod nga step? What about sa sunod nga part sa process? To the children, the ones receiving wisdom. Mao na ni ang atuang hisgutan karon. If the first 9 verses, it focused on relaying wisdom. Now here, in verses 10 to 19, this is now the part sa katong receiving it. Okay? Receiving it and practicing it. Kung ang verse 1 to 9 nag-focus sa nagatudlo, ang dinhi nag-focus sa nagadawat. So now, it becomes a focus to the children sa katong next nga generation. And the question we will answer in this sermon is, what do we do when we know the right way? Gitudlo naman sa tuwa. Naun sa may himuon nato, after nga mabalaan ang mahitungod sa kanang wisdom. And actually, here's the thing. Sa human nature, naay portion natay attribute nga kaning kuan, curiosity. Pastor, are you saying curious pa ang Ginoo? No. This attribute is now kaning rooted sa ang Ginoo, kalaro na to, ang Ginoo na ay communicable o incommunicable attributes. Communicable attributes mo itong gipasa niya sa tuwa, nga naa sa tao, tungkol kay naa sa Ginoo. But napoy attributes ang Ginoo nga wala ang tao. Ang isa ni Ana is ang iyang pagiging all-knowing. Because dili ta all-knowing, of course, we tend to become curious. Kaya wala man takabalo sa mga bagay-bagay. So, mauna na siya ang opposite, kumbaga. Kay ang Ginoo, omnipresent. Ang people, kita tao, we cannot be present everywhere at all times. So, ang Ginoo, all-knowing, we are not. Therefore, mansaya pa na ana, curious ta. Curiosity may be good sometimes, but oftentimes, naay misplaced curiosity. Ang sa maning misplaced curiosity, this is now the time where we ask the wrong questions. You know? We ask the wrong questions. And then, kanang asking wrong questions, it will lead to misapplication. And then, pag dili na ito ma-apply properly, unsay resulta? Regrets. Nagmahay ka, kaya nga naman, may pagwa ito na ako gihimo. It's the same din sa Proverbs chapter 4, verses 10 to 19, na ay emphasis as to why gibalik-balik, especially unya, may sigutan nato, na ay portion nga gibalik-balik din it's mainly because of our human nature of being curious. And like what I mentioned, na ay misplaced curiosity, ana. I'll give you an example. Sa balay, ginikanan, ang nanay magluto. Nagluto og, unsa ba? Prito. Siyempre, kusog kayong kalayo, nagbukal-bukal pang mantika. Prito, tak. Bago rin na human, nigawas ang anak, gusto na mukaon. Muha ng nanay, nak, ayaw ni guniti ha, kay init. Nidool ang anak, sige himo, gigunitan, napasok. Kaya nga naman, wa na minam. And misplaced curiosity. Ang pangutana, asking the wrong question, init ba gyud ka ni? Gi-apply niya, gigunitan, napasok. Regret.
nanay regrets. It's the same din nga nung ginabalik-balik ning sa Proverbs because of kani dili man gud dayon maminaw ang ginatudluan. That's the reason. That's one of the reason. And kato, after hearing wisdom, something must be decided in order for us not to make foolish decisions. So maunay tanaw nato karon. Ginhangyo ang tanan sa pagpanindog as we read Proverbs chapter 4 verses 10 to 19. Again, Proverbs chapter 4 verses 10 to 19. Ako'y basa sa 10, kamo sa 11, so on and so forth. Verse 19, sabay tang tanan. Hear, O my son, and receive my sayings. Receive my sayings, and the years of thy life shall be many. When thou goest, thy steps shall not be straitened, and when thou runnest, thou shalt not stumble. Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men. For they sleep not, except they have done mischief, and their sleep is taken away, unless they cause some to fall. But the path of the just is just as a shining light that shineth more and more unto the perfect day. Verse 19, kitang tanan. The way of the wicked is as darkness. They know not at what they stumble. Ang Diyos magapanalangin siyang pulong, panglingkod ang matag-usa. Now again, previous nga Proverbs, gisgutan nato how parents should teach wisdom because this is a sacred relay, very important task. Now, sa next generation, after seeing how your parents love, treasure, and teach wisdom, what do we do? What do we do after it? Mauna ni. The first thing we do is found in verse 10. Hear, O my son, and receive my sayings, and the years of thy life shall be many. After receiving wisdom from the previous generation or from the current generation, the first thing to do is to heed it. Heed wisdom. Ang word nga gigamit dinhi is hear and receive. And again, atuan na ning gisgutan, when we say hear, from the Hebrew word shama. Okay? And before nato na the Hebrew word shama, which does not just talk about listening, nagahisgot pud kini og listening with intent to obey. That's shama. When you see the word hear in Proverbs, it's not just listen to this information, no, dili lang ihunana, but also listening with the intention to obey it. Okay? Na I desire to do it right after. Mao na encouragement nga giingon din sa preacher ni Solomon, ano siya? Hear, shama. Okay? Listen with the intent to obey. And then, sama sa kong ingon ganina, it's been repeated over and over again kay nga naman. The wisdom of the parents, the wisdom of the parents, even though ginatudlo na ni, it does not become the children's wisdom right away. Pag mutudlo ang ginikanan, madungog sa anak. Dili man na dayon nila ma-absorb. It doesn't get absorbed right away. That's why, ginapalik-balik. Verse 1 na i-hear, pag-abot din sa unahan. Verse 10, nanapoy hear, pag-abot sa unahan, nanapoy hear. Sa previous nga mga chapters, na i-hear. Kaya nga naman, kinahanglan, balikon. Because wisdom does not become the children's wisdom right away. Kaya nga naman, during sa teaching session, unsa day mahitabo, the mind is prone to wander. Naa ka dinhi, ang imong utok, naglatagaw. Naibot ba ka ito na akong plancha? Napalong ba na akong gasol? Napalong ba ang suga? Nalak ba ka na ako ang gate? Naa ka dinhi, ang imong utok, nasa inyong balay. During sa teaching session, sama sa kong ingon, ang pinaka-common ani is sa farming nga situation. Ang amahan o ang anak naga-farm or naga-tend sa sheep, pero ang utok sa anak, nasihang mga higala. Unsa kahigihimo sa kong amigo karon. O di ba ka, nahugasan ba ka ito na ako ang plato nga gisugo ni mama? Prone to wonder. They do not focus sa present nga teaching situation.
And aside from being prone to wonder, unsa pa gyud? They are prone to forget. Malimtanon. For some reason, dali ra kayo makalimot. Unsay kasagarang sugo sa ginikanan nga dali ra kayo malimtan? Saman. Nga bago matulog, ang isa sa pinaka-common, bago matulog, magpunas, mag-toothbrush. Naayubang anak, unsa? Higda, ugaw kayong tiil, way panutbrush, basa kayong singot. Diba? Kasaba na po. Balikon. Pagkasunod simana, maura po himuon. Pagkasunod bulan, maura po himuon. Ayaw ninyo lingiyan ninyo mga anak para di kayo malata. Ayaw kayo lingiyan para di kayo malata. Now, aside from being prone to wonder and being prone to forget, children are also prone to unsa? Sa pag-resist. Mao niyang sugo, dili tumanon. Mao niyang sugo, lahi ang gusto buhaton. That's why kinahanglang balik-balikon. Kaya nga naman, children are prone to wonder, to forget, and to resist. One thing I really appreciate about my parents, especially kang papa, I remember during sa elementary days, na siya ginabalik-balik sa mua. Ang iyaging pirmi ginabalik-balik is, one word is enough for a wise man. Pero ginabalik-balik man niya na sa kuha, pasabot, dili yun be wise ato. Kabalik-balik man. One word is enough for a wise man. Nganong ginabalik-balik? Because children are not wise. Children are often foolish, prone to wonder, prone to forget, prone to resist. That's why kailangang balik-balikon. Now again, ang mga anak nga gipanghisgutan dinhi, especially the sons, the ones receiving the instructions dinhi sa Proverbs are the young people nga naa sa transition in life from childhood to adulthood. If you may say, most probably naana ni sa mga 15 to 20 years old or maybe before 18. Kaya again, transition naman ni childhood to adulthood. Most of them will be entering businesses na. Naiuban sa ilaha, mag-atiman na og sarili nila nga farm, agriculture, mga hayop. Or naiuban sa ilaha will now have greater legal and religious responsibilities. And during the times nga ang kaning anak musulod na sa military or magsugod ng negosyo or naanay legal or religious nga dagko nga mga responsibilities, most of the time, dili na nila kauban ang ilahang ginikanan. Wala nang ginikanan to decide for them. The father is not beside him anymore making every decision. Okay? Subot pasabot, nganong kinahanglan balik-balikon because wisdom has to move from the father's mouth to the son's heart. That's the goal. Before they go out, wisdom must be transferred from your mouth to their hearts. That way, pag abot na sa ilahang mga kasosyo, di na sila maglibog. Unsa may pag abot na nila sa sitwasyon where they need to decide, all they have to do is not to look for their fathers, but unsa na? To look for their father's instructions deep in their hearts. Mao na. That's why it must be repeated over and over again. Now in verse 11, napagigingon din I have taught thee in the way of wisdom. I have led thee in right paths. Ang gigamit din to describe wisdom is unsa? Kani, the way. The way. Wisdom is not just kaning gisgutan nato dinhi, the ways of Yahweh and wisdom. It's not just some katong mga wise facts. No? Dili lang ni mga quotable quotes. Dili lang ni mga statements nga ginapaskil nato sa social media. It's a way of life. It's a way of life. Habits. Practice. It's not just academic knowledge, wise sayings. It's a way of life. Pamaagi gini siya. It's a system. It's a process. And then, verse 12, kung sa ingon din sa verse 12, when thou goest, thy steps shall not be straitened, and when thou runnest, thou shall not stumble. So may pasabot ani. Does it mean nga
Does it mean ba, pastor, since ana man dinhi, if mulakaw daw ka, dili daw ka dili ka matapilo, if mudagan ka, dili ka matumba, does it mean, pastor, nga when you follow wisdom, when you hear and obey wisdom, wala nagipagsulay sa kinabuhi, dili na gyud ka mapandol? No, no, no. It doesn't mean like that. Okay? Dili maoy ginapasabot ana. When during din sa ancient Near East, paghisgot nila sa kaning steps being not straightened and then not stumbling in running, it describes a path nga dili obstructed. Okay? It describes a path nga stable. Walay daghang mga samok-samok. Walay daghang naay lubak, pero way daghang samok-samok. Now, kaning mga samok-samok nga tuwang gisgutan dinhi, again, does it mean nga obeying wisdom? It means no suffering na, dili. Okay? Wisdom simply prevents many of the self-created disasters of foolishness. Ang wisdom, iyahang ginatanggal katong mga way pulos nga problema nga kitara po'y naghimo-himo. Mao to'y mga obstructions. Na ay mga obstructions sa ato ang dalan nga wala naman unta to. But because of our foolish decisions, because of our foolish decisions. Now, in previous chapters, gisgutan nato kinsa katong mga neighbors who are taking advantage of their fellow neighbors, which again, mga Israelita ra pud to. Katong mga neighbors, samtang gina-take advantage nila ang kapwa nila Israelita, they create complicated situations. We have dishonest tradespeople during dinhi nga time, mga Israelites, dishonest Israelites. And when they become dishonest, of course, it destroys the trust of the community. Na ay mga greedy nga mga Israelites. And because of that, it destroys properties and families. Na ay mga prideful nga mga Israelites. And because of pride, it creates conflict. Kani nga mga butang, these are self-created disasters of foolishness. And walking in wisdom, it removes all these things. Which means, you will now have a stable path. Pastor, dugay naman kong nangalagad, nganong dili man stable ang ako ang paglakaw sa Ginoo. Sa rito bagana, according to Proverbs, you have made foolish decisions, o gato nga foolish decisions, maotoy nagresulta anong daghan kag sagabal sa imuhang dalan. So wisdom helps you avoid it. In fact, in verse 13, unsay giingon niya, how did Solomon describe wisdom? Keep her, okay? Take fast hold of instruction, let her not go. Keep her, for, unsa daw? She is thy life. Here's the thing with wisdom. Wisdom is not just helpful. Kani magisgutan nato nga ways of Yahweh. These things are not just helpful to us. Okay? Wisdom is not just helpful, wisdom is life. That's a very important distinction. Things that are helpful, atuar ng kuhaon kung naanata sa problema. Diba? Take for example, ang martilyo, helpful nga butang. Nganong kuhaon nato na? Because natay kailangan pandayon siguro nga naguba. Whereas, pag muhisgot na ta og life, it's every single day, every single moment, dili pili nga mga situation, kundi every time, at all times. So wisdom is not just something helpful nga kuhaon nimo pag nakagidlay na ka, pag nagkalisod na ka. It's something that you practice every single time. That's why it is life. It is life. Now, nganong life pod ang pag-describe sa wisdom? Because wisdom removes, sama sa kung giingon ganina, it removes the barriers created by foolishness. Wisdom gives stable paths. And wisdom removes the unnecessary suffering that we don't have to go through. That's why it's life. So, mubalik ta ganina sa pangutana, what do we do after natong madungog ang wisdom from the previous or the current generation? Heed it. Paminawa with the intent to obey. Ikaduha, kung sa may kailangan natong himuon, naanang heed wisdom. Ikaduha, leave it.
Biyaan na itong wisdom, pastor. Dili wisdom mga itong biyaan. Verse 14, unsay giingon din 14 to 17. Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men. Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away. For they sleep not, except they have done mischief, and their sleep is taken away, unless they cause some to fall. For they eat the bread of wickedness, and drink the wine of violence. From positive to negative. Wisdom is the way given by Yahweh. Okay? When we say wisdom, again, these are the ways of Yahweh. It is from Yahweh. It is good. It's not bad. It's good. It will always be good. No na po'y another wisdom. Ay another way. Which is, kanunay na itong makita din sa Proverbs, na ay way of the righteous and way of the wicked. Way of the righteous, that's the ways of Yahweh. And then, na another wisdom din unsa man nga wisdom? That's the wisdom nga any kind of wisdom apart from Yahweh. So long as it's outside Yahweh, it's not something nga gikan kang Yahweh, that's the other wisdom. That's the way of the wicked. Verse 14, unsay giingon niya mahitungod sa ways of the wicked. Enter not into the path of the wicked. Don't enter. Don't go. Ang nakapait, nganong kani nga instruction gihatag, it's not just because kani nga mga wicked people, they committed wicked actions. Of course, we call them wicked people because of the wicked actions nilang gihimo. Pero that's not the real danger na dinhi during this time. It goes beyond that na. These wicked people have now developed a way of life na pud. Kung kang Yahweh, under the rulership of Yahweh, na ay way of life, sa wicked, na po'y way of life. Na anay system, na anay process, na anay values, na anay pattern, na anay community, na anay culture, na anay tanan. That's why it's dangerous na. So, say warning nga gihatag. Don't just avoid their sins. Don't enter the way. Ayaw sulod. Don't go there. Avoid it. In fact, makita pa nato din sa unahan, in verse 15, avoid it, don't pass by it, turn from it, and leave. The warning here is unsa. It's not just to test. Ang warning nga gihatag is for you not to test kung unsa ka kaduol pwede makaduol dito nga dili ka makasala. That's foolish. Dabi, istingan na ako ni B. That's foolish. The warning here is to go as far as you can. Palayo. Ayaw nag-adto dito. In fact, don't even think about it. Dagan na. Dagan, palayo. In Proverbs chapter 3, dito na to gisgutan ng unsa. Katong mga wealthy people who did not follow the ways of Yahweh, but then they became wealthy. So ang mga young Israelites who are kaning gusto nila mahimong dato po, gusto nila to go into that business, to go in this agriculture, to go in farming, ana sila na may mga tao nga wala gatuman kang Yahweh nga ni dato man. So deep inside their minds, una-una nila, ganong dili man ako sila pwede sundon. It worked for them. It should work for me. That was the danger there. Now again, unsagay gitubag dito, they were called oppressors from the Hebrew word Hamas, which means ang ilahang achievement, ilahang nadawat o ilahang nakaput, pinaagi sa pagpapak sa uban ng mga tao. They oppressed them, they took advantage of them, they were dishonest, kana. And in chapter 4, naghatag na og bugat nga emphasis ani. Don't just envy their way, don't enter their way. Ayaw. Nga naman, pastor, ganong dili man gyud ta pwede mosulod ana. Mao na ning giingon sa verse 16. For they sleep not, except they have done mischief. Tanawa, dili daw sila makatulog kutob sa walay daotan nga gihimo. Laliman ka ana nga pampatulog. Of course, this is hyperbole. But then we see the description nga gihatag. And then unsa pagigingon ni, and their sleep is taken away unless they cause some to fall. Kutob nga wala sila'y madaot, di sila katulog. Which means, unsa na, sin is now an appetite.
Dili lang ni something that you do every once in a while. It's now an appetite that you long for. You seek for it. You search for it. You do it every single day, every single time. They don't simply occasionally fall into sin. Dili na, unsa na. They have become people who pursue it. And this is what happens when someone stays in the wrong road long enough. Di ba ang warning ganina is, dili lang ingon nga merely don't do their sins but don't enter the way. Nga naman, the more that you stay sa kaninga road, unsa na yung mahitabo, the sin that was once shocking before, it now becomes normal. The sin that was once resisted, it now becomes desired. What was once temptation becomes an appetite. Imagine that. Sa una, mahadlo ka nga mangupit. Nasugdan nimo, naanad ka, wanay adlaw nga murag katol mangimot murag di mo undang katol kutubo ako'y makupit. Na kay malibak na tao sa una, nasugdan, di mahuman nimong adlaw nga wa kay gilibak. Kaya nga naman, from gikan sa pagtesting ani, it becomes appetite. I remember, isa sa mga professor na ako sa Bible school, during sa layo-layo pa to siya nga dapit, anak siya nga, minyo man to siya, na ay babae nga naibog daw sa iya, ha? Dili membro, pero silingan. Nya every time nga moagi daw siya dito, ginaagdadayon siya nga, pastor, mga pisa, nadungog ra niya sa iyang silingan nga, naibog daw to sa iya, ha? Karon, sugod nga nabalaan niya to, layo kayo ang ginabaktas padulong sa simbahan. Lingon natog dire ang balay sa babae, dire ang balay sa pastor, nya dito ang simbahan. Kabalo mo siya ang ginahimo. Mutuyok gyud daw na siya kuan agi kay para maabot simbahan para di lang gyud daw maagian dito. Kay moagi to, mataha man siya balibad. Makakapigod siya. So kailangan niya mutuyok. Pag pauli, mas dulong tawag ani lang adalan. Tuyok ko na pud na niya. Kaya nga naman, para malikayan. Kaya nga naman, sugod sa testing, maganahan. Karon nga naganahan na, manganad na. Asa nagsugod? Sa sulay. Sa tilaw. Sa testing lang. Naganahan hangtod sa nanganad. It becomes normal. Sama sa mga yung ganina, before, it was a shocking thing to do. Pero pag sige ka na, it becomes normal. It doesn't affect you anymore. Subot pa subot, pag i-invite ka sa imong mga higala to do these things nga kabalo ka nga mali, ayaw nagtistingi. Pikpik ay mga katapad na ayaw nagtistingi. Ayaw nagtistingi. Ginasungog na ka sa imuhang peers. Grabe, 30 anyos na ka, 40 anyos na ka, wag yapon kay uyab. Pag minyo na lang, balag dili na Kristohanon. Ayaw nagsulahi. Ayaw nagsulahi. Ayaw nagtestingin. You were tempted to be dishonest sa work. Ayaw na testingin. Kaya nga naman, manganad naman. Kaana. I'll give you an example. Kani, sure ko, daghan yun taan eh. Siguro, dili. Ako, kayo ko, safe ko ani. Pero daghan yun eh. Inig madakpan sa LTO, unsay pinakaginahimo dayon nato? Hangyo. From testing, naganahan, nanganad. So pagdakop sa LTO, unsa na imahita mo? Sir, bigit kayo sir B. Kasi pwede na ito yung hangyo. Alam mo, tikiti sir. Kano tigag 500 sir ba, pangapay? Sunod, nadakpan na pud ka. Balik ko na pud nimo. Sunod, nadakpan na pud ka. Balik ko na pud nimo. Kaya nga naman, nanganad na. Asa nagsugod? Sa one time. Dili magpatikit, nalay pangapi. Amen. Di ba? Nga naman, asa man nagsugod? Sa testing, sa katong one time. Sa one time, hangtod sa naisip nimo ay nigana before. So himuon na pud nimo, nigana si balik-balikon hangtod sa it becomes normal. Sa una kulbaan pa ka, karon kabalo na ko sa himuon ako. Kabalo na ko kinsa apelyido akong ilitok. Diba? Ana man. And then unsa pa gyud? Dagan nga mga butang. That's why kaning mga pamaagi dinhi nga gisgutan sa preacher ni Solomon, don't do it kay ngano man.
Unsay warning gani dito? Avoid that road. In fact, in verse 17, mas gipaklaro pa to dinhi. For they eat the bread of the wickedness and drink the wine of violence. Now, this is very important. Kay sa previous nga verse, si wisdom was described as unsa? Life. Now, dinhi, among wicked people daw, unsay gingon dinhi? For they eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. Bread and wine has been associated with kaning survival, buti pa sabot life gihapon during that time. Okay? Now, sa violence daw, or sa wicked people, ang ilahang life, it's not wisdom, but what? The acts of wickedness and violence. Moto ilahang life, motong way nga mag-sustain sa ilahang kinabuhi. The way of life is sustained by exploitation, violence, dishonesty, corruption, abuse of power. And then what happens next? They harm everyone around them. Ang mga biktima will suffer. The community, they will lose trust. And the covenant community becomes corrupted. So, unsay warning ni Solomon? In order for you not to be like these people, and in order kanang pag nadawat na nimo ang wisdom, what do you do next? Leave the ways of the wicked. Leave it. Isa sa mga struggle sa ato ang Christian theology, not just sa Christianity, but sa Christian theology mismo, is kaning unsa ba? We have so many Christian denominations nga muana sila nga kini nga tao, he calls himself Christian, and yet he cannot leave his wicked ways. Pero Kristohanon gihapon. Which again, it's contradicting sa kung unsa gyud ang Kristohanon. Why? Sama sa kumang gihatag nga examples niya before. Let's say, kani si Kristo, kani ang daan na kung kinabuhi. These are the ways of Yahweh. These are the ways of the wicked. Dinhita before, sa pagluwas na ni Kristo sa tuwa, dinhita nagatubang. Two actions happen. Ni atubang ko dinhi, ug nitalikod ko gikan ani. Buti pa sabot, sa atong pagkakristohanon, siguro nakapay mga lapok nga bilin-bilin, pero dinhi na kagatubang. And the more that you go there, the more that you go near kang Kristo, the more you are cleansed. You are sanctified. That's why matingala ta, why is it nga padayon niya ning ginahimo and yet he claims himself to be a Christian? Dili pwede. There should be change. Sama dinhi. In order for you to keep the wisdom nga giingon dinhi, the ways of Yahweh, you have to leave it. Tingala ka, nganong wala man kay progress sa imong Christian life. Isa ray tubag ana. Ikaw tong Kristohanon nga nay stiff neck. Dinhi nagatubang imong ulo na dito. If you claim to be a Christian, nga naa na kang Kristo, pero nagsige gihapon og himo sa mga dautan nga mga or daang binuhatan, duhara na. Either wala gyud ka naluwas, or ikaw tong Kristohanon nga naay stiff neck sa kanunay. Kay kanunay ra kang nagalingi sa imong kagahapon. Ana din yung Proverbs, leave it. Biyain na. Pikpikay mga katapat, biyain na. Biyain na. What do we do when we hear wisdom from God? Don't go to the other way. Ayun na. Now, the last one, verse 18 to verse 19. Sana to? What do we do when we hear wisdom? We need to heed it. We need to live the old way. Leave the old way. And then verse 18 to 19, we need to live it. We need to live wisdom. Ikinabuhi. Verse 18. This is very important. This is grabe ka hitik ang analogy nga gamit din eh. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. The way of the wicked is as darkness, they know not at what they stumble. Verse 18, the ways of the just daw, unsay gi-describe niya, is just as
the shining light. Imagine this. Sunrise. Kung sa'yo nasa palibot sa sunrise, hayag na, ngit-ngit pa. Sunrise na like, bagor yun. Hayag na, ngit-ngit pa. Ngit-ngit pa gamay. Pero taod-taod, kung sa'yo mahitabo, hayag na. Taod-taod, init naman. Nga naman, the more magkadugay, the more nga na ay light. Mao'y i-describe din eh. When you do the ways of Yahweh, when you follow it, and when you go through it, kung saan ay mahitabo, the ways of the just is just like this daw. It's like the shining light. The more nga magkadugay ka, ana, the more nga magkahayag. The more that you follow it, the more everything becomes clear. From faint glow to more light to daylight. We're not saying that you will have an easy life. Okay? We're saying nga unsa, everything becomes clearer the more nga magkadugay ka ani nga lakaw in this wisdom. Why? Because the path of righteousness moves toward clarity and stability. Dito, clarity and stability. Sama sa kung ingon, the more that everything is clear, the more that you follow wisdom, the more you will avoid foolish decision, the more your path is stable, the more everything is clear. Here you will realize nga unsa, mo dahil nahitabo to because ani. Diha na mag-make sense katong mga bagay-bagay kaniadto. Now, unsa pa gyud? The more you follow it, the more everything becomes clearer. The more you follow it, the more you become stable. The more you follow it, the more we understand the purpose of the ways of Yahweh. And in verse 19, unsa gamit niya to describe sa path of the wicked? Darkness. The way of the wicked is as darkness. They know not at what they stumble. Kabalo mo si pinaghadlok ani, kaning last nga phrase. They know not at what they stumble. Wala sila kabalo. Wala sila aware. They don't know at what they stumble. The people following this path, they are convinced nga it's working, nagagana ni, it's functioning, nagalambo yun sila din ni. They are convinced nga this is a good path. And during ani, they don't necessarily see the danger. Ingit-ngit gani. They don't see the danger around them, or under them, behind them, or in front of them. That's the nature of wickedness. Yan naman. Foolishness is associated with self-deception. Okay rani. Okay lagi ni. Indot lagi ni din. There's danger around you, pero padayon gihapon, padayon gihapon. Nga naman, okay lagi ni, wala lagi dautan nga mahitabo, padayon gihapon. Unsa na? Self-deception. Mo na nakapait. Others are not deceiving you na ana. You're the one deceiving yourself. O say tawag, di ba, laing kayo tawagon ta nga uto-uto. Pero at least ka na, ang ubang tao ang naga-ilad sa tuwa. Kani, ang imo nang kaugalingon. You're convincing yourself nga apart from the ways of Yahweh, kaning imong ginahimo, it's working. That it's making you better. That it's making you progress. It's making you do good things. Kung sa ingon din sa last phrase, they don't see at what they stumble at. They don't know it. Walay consciousness of the danger around them. Walay sensitivity sa mga bagay-bagay. Na it's dangerous na di ay. That's their nature. They are foolish, self-deceived, and they are unaware. They are unaware. Ang gikan sa pagbilin sa wisdom, the struggle is not on teaching it na part sa kaninga portion na, of course, we have many people who are struggling sa pagtudlo sa wisdom. But then after ana ma-resolve, the struggle next is unsa na?
sa pag-keep ani. So that's why, so long as mga ginikanan, napasin niyo ang puder ng inyong mga anak, sama sa gingon nato ganina, balikan ninyo ni, kay nga naman. Children are prone to wonder, children are prone to forget, children are prone to resist. So long as naapa sa inyo ha, that's your chance to develop them, to teach them, to put into them, nga pag-abot sa sitwasyon nga it's a dangerous thing, at least they will be aware, oy, mali na ning adalan, I need to go as far as I could, ani. Then mubalik ko sa verse 18, the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Imagine na if naka sa darkness, natapilok ka. Bak. Uy, anong natapilok man ko? Wala man ko yung nakita. Exactly. Sabi ninyo? Tingala ka, anong natapilok man ko? Wala man ko yung nakita. Because you are in the darkness. Pag naka sa kahayag, everything's clear. You can avoid katong mga obstacles nga naagyod. And then you cannot create those unnecessary obstacles. That's why the ways of Yahweh is very important. Gibalik-balik ni because we have children here nga ilahang ginahandom ang mga pamaagi sa mga tao nga wala nagatuman kang Yahweh. Sama sa ingon ako ganyan. They have witnessed people nga nilambo sa kinabuhi, nga anak sila wala man gani ni nagasunod kang Yahweh, pero nilambo man eh. They were convinced that the path is working, so gusto nila sundon. Pero gusto na akong paabot usab sa inyo that even the one who wrote Proverbs, si Solomon, he was actually unable to follow this portion sa iyang sulat gyapon. Nga naman, he chased the wisdom of the wicked man. Remember niyo itong first sermon ni Pastor sa iyang previous nga series? Unsay gi-chase ni Solomon? The wisdom of the world. He had the wisdom of Egypt, the wisdom of Phoenicia, the wisdom of Syria. He had the wisdom nga way better than all of the nations surrounding him. Pero pag abot sa last, unsay iyang ingon? Vanity. Kawang. Pakyas. Nganong kawang man? We have the ways of Yahweh. Niadto pagid siya sa uban, thinking this will also work. Kaya nga thinking this will also work. Pastor, appreciate na akong Christianity, appreciate na akong Bible, I know that works for you. Pero kani nga pamaagi, this will also work. It will not. It will not. In darkness, everything does not make sense. Imagine, ngit-ngit kaayo, walay bulan, walay bituon, walay kahayag, tingala ka, daghan makaig nagsangit-sangit nga sanga sa kuha. Wa man ko'y nakita nga sanga. Exactly. It does not make sense because you are in the darkness. Pero pag nasa kahayag, it makes sense nga usahay, kailangan nimong muatras gamay, kailangan nimong muambak, kailangan nimong mudagan, kailangan nimong mukamang, kailangan nimong muhimo o mga lisod nga mga butang, kay nga naman, the more nga nagapaduol ka kang Kristo, the more everything is clearer, the more everything is clearer, the more everything makes sense. Our suffering will make sense in Christ. Even the death of our loved ones, it will make sense only in Christ. Ang imuhang sakit, it will make sense in Christ. Ang imuhang pagka-bankrupt, ang imuhang pagkalugi, ang pagpangilad sa uban sa imuha, it will make sense if you are in Christ. Pero if naka sa kangit-ngit, it does not make sense at all. Why does it make sense kang Kristo? Everyone who is called, loved by God, called unto His purpose, unsa man, dito na. It will make sense. And this will be the challenge na to.
Si Solomon iya po manggihandom gud ang kalibutan-on nga mga kaalam. That should be the challenge for us. Nga dili na nato handumon ang kaalam niini nga kalibutan. Why? Because we have the ways of Yahweh. Again, Solomon chased it. It was vanity. Ang atong handumon ang kaalam sa Dios. Paminawon, sundon, ug atong ikinabuhi. Amen. Amen. Ginahangyon ako ang tanan sa pagpanindog. Let's respond to this message by singing that song, Tong Yawit Pinina, Ginoo. Susama sa last portion sa kanang awit, walay lain nga handumon kundi ikaw ra. May that also become our desire. Na wala tayo lain handumon kundi siya lang. Desisyon sa kinabuhi, wala tayo lain handumon kundi ang iyang kaalam. In your relationships, wala tayo lain handumon kundi lang iyang tumayaan. Yung ang desire in your profession, in your career, wala tayo lain handumon na mahimaya kundi siya lang. Why do we need to complicate everything and test all the other ways? We have the way. We have the truth. We have it in Him. Di na kailangan mo sulay. Di na kailangan mo musulod pa sa lahi-lahi ng mga huldahan. He is the door. He provided the wisdom already. All we have to do is to hear it, pray it, leave the ways of the world, and then live it. Amen? Let's sing that song, you know, God. Musang
Your ways will always be better than the ways of the world. Ikaw, Diyos, luwas ka na mo, naghatag kinabuhi, nagmuna, iinit na. Who else could be better? What else could be better? Wala din you know. That's why we know that your ways are higher than ours. Your will is always better than ours. Mga Ginoo, tabangi kami to follow your will, to follow, Lord, the desires that you put in our hearts. And I pray, sa tanan higayon, ikaw lamang din ang ating maon. Naging umayaan. Malayo ka sa ulit kapusan. In Jesus' name, Amen. Magkakamunin ko ng tanan. Amen. Hindi kayo. But a reminder sa ito, Mike, so, napanalanginan ba mo sa inyong natubog karon? It's good, no? So, na duha ka paths, no? And each path na inyong pilion will shape yung ang kanang outcome sa inyong kinabuhi, no? Sa itong nadungog, ang kaning walking in wisdom, in the ways of Yahweh, will lead to sa more light. And then kung sa darkness, we walk in darkness, mag-lead sa to into deeper darkness, no? Sana, so, a reminder, yung kayo na we should walk, no? Walk meaning atong lifestyle should be in the ways of Yahweh, in the way of wisdom. We should reject ang kaning ang kaning mga wickedness, we should reject. And lastly, the third point, yung kayo, we should always remember asa nagalid ang kaning dumakan, no? Present kayo, Pastor, sa mensahe today. And karon ato sa tuwang announcement, Pastor Jonah, any announcement? Napunta ko yung isulti about sa mensahe para wala na lang kayo tulong namin magwali ka rin sa pastor. Sila, di na ko mag-comment. Basta magpasalamat lang po sa kanindot sa wali. Sa iyo pa man tanong, so pwede ikatulo ko. Okay. Good morning sa tanan. Reminders lang, ang schedule sa maglimpyo sa church na to next week, Friday o Saturday. Small group sa Baliok, I think I'm correct now. Kaya pagka fourth week, ang small group na po nato sa Tugbo, care of Badramil, sa Baliok, care of Mix. Kay kahapon o katong Friday, ang bago lang gisudlan na small group sa Bangkal ang nag-prepare sa place. So, kato lang Mix, care of sa imuha, no? Next week, Friday o Saturday. Okay, sa Friday o para sa prayer meeting, sa Saturday para sa atong Sunday worship service. Okay, so more na po announcement aside also from the also sa August 21, that will be next week na ato ang conference. So nag-meeting na sila Badramil dito, Brother dito sa mga pastors ato dito sa Mati para i-preparation sa ato ang conference. So all systems go na. Ang pag-implement na ng gear, nahuman na po ay. Although dilita dito sa location sa ato ang mission sa DMM, pero nahuman na po ang pag-construct nila sa initial na structure para mas na on space, makasimba sila dito. So I praise God sa paspas na trabaho, may napagtrabaho o may napag-supervise no, nila ni Badramil o Brother kahapon. So I believe no, sa kapaspas na nila ang pagkubansa. So nanagi location, nanagi meeting place na ang mission nato sa DMM. Bagong location na formerly mission nato sa Tagubolo, pero gibalik na dito doon sa Dahican area sa DMM. So isa po sa Ginoo niya nga na-achieve, na-accomplish, and then also pa may announcement. Of course, September 20, second or third year anniversary sa itong mission sa Pasig. So I praise God for the opportunity to be back dito to share the word of God dito. O during September 3rd anniversary nila dito. Okay, so that is sharing time after lunch. And then yung people, men o women. Okay, so kana lang siya ang announcement no, as far as I'm concerned. Okay, Brother Raz, may balik si mo. Also announcement, karon nga Saturday, third Saturday, natin class with Bible School. Second year, we'll meet sa morning, dinira,
Then first year pagkahapon, so kita-kita kami din ni Pacquiao ka muna. And then, isa pa, wala naman siguro. This week, the past week, of course, natin mga kaubanan sa simbahan nga na sa ulog sa ato, sa atong, sa ilara, whatever. Sa ilahang adlaw nga natawhan, Monday, nag-celebrate si Sister Liz sa iyang birthday. Basta babae daw, hindi daw mo ito kailan. Birthday lang. Ninang Liz, happy birthday. And also, katong Thursday? Wednesday. Wednesday, Ninang Ras, nag-celebrate po sa iyang birthday. Okay. And also, today, daghan na mga pagkumangkon din pero kani isa ni sa mga pagkumangkon sa tanan. Birthday ni Kai Kai. Happy birthday, Kai. Sa ato silang tawagan din sa tubangan as we sing a birthday song para sa ilaha and also sa ilahang mga mahal sa kinabuhi mo paabot sa ilahang cake. Hulaton sa ginawa mo din bago mo kantahan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God. May the Lord God bless you. Happy birthday sa inyong tulo. Again, before naman sa prayer, of course, natin classic na interview. Ninang Ras, happy birthday. Mas may feeling yung mga nag-birthday ka last Monday. I'm Wednesday. I'm blessed beyond measure. Option E, blessed beyond measure. Bago. Kay, sa pagi na Ang sa may maingan yung mga birthday ni mo. Bless Pastor. Bless. Happy birthday, Kai. How about you, Nina Liz? Super blessed. Kay grabe kaayo akong ako. Sige, happy birthday sa inyo ang tulo o ginahangin na ako ang tanan sa pagpanindog as we close this prayer. Hanggang Pastor Aldrin to close this sa closing prayer and also to include na po sa ito ang mga nag-birthday. Mag-pray ta. Dulay ko ikaw, O Diyos, sa walay katapusan. Salamat, O Diyos, sa precious life na imong gihatag. I-extend na usab, O Diyos, sa imong mga kaanakan. Kaya kang Sister Liz, Sister Russell, o kang Sister Mika. Salamat, O Diyos, tungod kay ilana mo nga ang kinabuhi, O Diyos, na imong ginahatag kanila, kinibililhon kaayo ang kinabuhi, O Diyos. Kinabuhi nga adunay katuyuan usab nimo diha kanila Ginoo. Padayon sa imong paggiya, pagpanalipod sa matag sa kanila. Sa imo, O Diyos, nga pag-preserve, pagpanalangin ni ana ang kinabuhi, O Diyos. Na samtang ginatugutan nimo silang ni ana ang kinabuhi, ikaw ang mapasidunggan pa. Ang imong ngalan, O Diyos, mo'y mabaya. Ang imong himaya mo'y padayon na magadanag
diha o pinaagi usab kanila o Dios. Salamat kay nianang tanan panaligdi giyahan nimo ang tagsa nila ka kinabuhi uban sa matag panimalay nila o Dios. Amo ikaw ang ginapasidunggan sa ilang kinabuhi o Dios. Padayon sa paggamit kanila. Padayon sa kaming nagadangog diha kanimo o Dios niini nga panimbahon karon. Salamat sa imong mga pulong nga imong ginapaabot kanamo through your mouthpiece, O God. Nga imong ginapabati ang imong mga pulong. Nagapahinumdum kanamo mahitungod sa imong pamaagi sa imong dalan, Dios. Padayon sa pagpahinumdum sa matago sa kanamo. Usahay o Dios, lisod ang identify sa imong way, O God, sa imong ways, Lord. Nagani usa sa isulti sa imong mga pulong in the book of Proverbs. There is a way that seemeth right to a man, but the end thereof are the ways of destruction. So Lord, nagkinahanglan ni sa imo nga tabang Dios nga makita, magtanawan namo, magdesisyonan namo asa ing dalanan subay, Dios. Sayod kami nga diha kanimo dili ikaw mapasagad mo biyak kanamo, Dios. Even Jesus nagasulti diha sa imong mga puno. I am the way, the truth, and the life. Salamat o Diyos. Ubani o giyahi kaming tanan. Nining among pamauli usab, di ka nining adapit karon sa pagsimba. Panalipdi kaming tanan o Diyos. Giyahi kami sa among mga dalanon, mga buluhaton. Tabang nga tagsa-tagsa ka namo. Kung man ang mga posibleng masugatan namo nga sitwasyon, giyahi kaming tanan o Diyos. Nga mahimo namo ang mga butang alang sa imong kadungganan o kahimayan, Diyos. Tabang ang tanang mga buluhaton namo, mga assignments na i-assign nimo kanamo, Diyos. Ang imong ngalan mo ay mabayaw o magkasulugan. I-bless usab ang panalapianon nga mga bahin, o Diyos, nga gidala sa imong mga kaanakan ani-ani ning maong halaran. I-bless kini Lord nga panalapit nga ang imong ngalan mo ay mabayaw para sa dugan nini. But na mong i-honor ikaw, pinagi sa niining bahandi ni imong gipiyal sa matag sa kanamo. Nga kini mahimong mapuslan sa imong kingharian sa pag-expand sa imong buluhaton ng Diyos while naa pa kami niini nga kalibutan. I-bless, Lord, ang mga nagkalain-laing mga kinitaan, mga source of income sa imong mga kaanakan. I-preserve kini, O Diyos. Itugot, Lord, nga padayon kini magmalampuson, magmauswagon, O God, pinaagi sa imong matabang na magamit usad kini sa matag sa kanamo diha sa among pagkinabuhi while naa pa kami niini nga kalibutan, while nagapaabot sa imong pagbalik, while nagakinabuhi pa kami, O Diyos. Padayon kami makaalagad kanimo bisan pa man o ginamit usab niining panalabianon nga bahin nga imong gisalig kanamo. Salamat, O Diyos, padayon sa pagtugod sa matago sa kanamo, sa maayong panlawas sa matagadlaw sa among pagkinabuhi. Kung doon ay mga kaigsuunan nga wala makaabot din karon, sa manang sitwasyon ilang ginaatubang, tabangi sila na ma-deliver sila kung naman sa malisod na sitwasyon. Tabangi sila, O Diyos, kung sa manang ilang ginaatubang karon, imo sila giyahan sa kanunay. Kung doon naman sila ay balatian, physically or spiritually, Lord, padayon sa paghikap kanila with your loving touch, O God. Itugod kanila ang kaayuhan ng Diyos. Katong mga naa sa kaluya spiritually, ibalik kanila, Lord, ang kahilusan.
ibalik sila din hiningadapit o Diyos in the name of Jesus. Sa padayon na mong pagtubo, itugod na padayon kami mag-grow into spiritual maturity. Padayon na mong panganduyon ang imong mga pulo. Salamat kayo among itugyan ang tanan kanimo, ining among pagtapos nini nga pagsimba, ubani kami tanan o Diyos sa among pagpamauli. Sa matag sa kanamo gikan sa mga kabataan, at sa mga batanon, sa mga adults, men and women, Lord, ubani kami panalip ko, Diyos. Ug ang imong ngalan mo ay mabayaw, mapastugan. Kaamong isalig ang tanan diya kanimo karon in the name of Jesus. And now to Him who is able to keep us from falling, and to present us faultless before His presence with exceeding great joy and glory, to the only wise God our Savior, glory and majesty, dominion and power, now and forevermore. Happy Lord's Day, like ng Diyos. Again, happy birthday